Pangalawa po, yung saan alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ang Diyos po natin alam po yung kanyang ginagawa dahil siya po yung Diyos na makapangyarihan at siya din po yung Diyos natin pong manlilika. Ito rin po natin, sabi po dito, Alas, O Lord, God whereof hast thou. Sabi ko, alas, O Diyos, nasaan ka po? Ibig sabihin, parang tinatanong po ni Josue doon sa talatang yun na nasaan ba ang Panginoon sa pagkakataong yun. Number one po, sabi ko dito, hindi nila sinangguni sa Diyos ang kanilang plano. Diba? Sabihin yung plano nilang pagsalakay, diba? Doon sa bansang Iay, gusto nilang sakupin, hindi po nila sinangguni ang Panginoon. At kung ano po yung plano nila, ura-urada o basta-basta nilang alam nilang pong ginagawa. Kumbaga, ina-underestimate po nila yung kaaway na akala nila maliit, dahil maliit lamang ito ng bansa. Makikita po natin yun doon sa verse 3 ng chapter 7 po ng Josue. Sabi po dito, pagbabalik nila, sinabi nila kay Josue, hindi na po kailangang pumaroon ang lahat. Magpadala lamang kayo ng mga 2,000 hanggang 3,000 mandirigma upang sumalakay sa lungsod ng Iay. Huwag na ninyong pagurin ang lahat sapagkat maliit lang ang lungsod na yun. Dahil maliit lamang yung lungsod, in-underestimate po nila ito na madali lang itong talunin. Madali lang itong nilang sakupin. Ngunit nagkamali po sila dahil hindi po nila sinangguni po yung Panginoon. Number 2, sabi po dito, sila sa kanilang sariling lakas, napapindi sila sa kanilang sariling lakas at hindi sa lakas ng Diyos. Sabi po dito sa verse 4, kaya 3,000 Israelita lang ang sumalakay sa Iay, ngunit sila'y naitaboy ng mga taga roon. Diba? Sabihin, dahil in-underestimate nila ito, dahil maliit, kumpara doon sa bansang Jericho, na kanila natalo, ito po ay akala nila mga ganun kadali lang talunin. Kaya sabi po ng mga nagmanman na okay na, 2,000 na lang o 3,000 ang padala na mandirigma. Kayang-kaya na natin sakupin o talunin yung bansang yun. Ngunit nagkamali po sila dahil hindi po yun ang nangyari. Sila po ay natalo at itinaboy po ng mga taga-roon. Letter B po, sabi po dito, nang maranasan ang pagkatalo, sinisinuswi ang Diyos. Di ba? Ibig sabihin, nang naranasan nila ang pagkatalo, sinisina po ni Josue yung Diyos na bakit sila pinabayaan. Sabi nga po dito, sa verse 5, hinabol sila buhat sa pintuan ng lungsod hanggang sa tibagan ng bato. 36 ang napatay sa kanila nang sila'y umatras pababa sa bundok. Kaya natakot sila at nasiraan ng loob. Sabihin, akala nila ganun ng kadali, salunin yung Iay. Dahil maliit na bansa lamang ito, ngunit nagkamali po sila. Sila po ay tinaboy, sila po ay natalo, at marami po ang napatay po sa kanila pong mga kasama ng mga mandirigma. Letter C po, sabi dito, alalahanin ang mga nagawang kabutihan ng Diyos. Diba? Sa buhay po natin, minsan may mga pagsubok, mga problema po tayong kinakaharap. At minsan nararamdaman natin na parang nahirapan po tayo at nawalan tayo ng pag-asa. Tandaan po natin na kung paano po ang Diyos ay gumawa po sa buhay natin. Katulad po ni Josue, diba? Dahil lamang po sa pagkatalo, ipinakita po ng Diyos na dapat niyang paring alalahanin yung mga ginawa po ng Diyos sa buhay po niya. Diba? Nung ang Israel o yung mga Israelita ay inilabas po ng Panginoon doon po sa bansang Egypto, sa kanilang pag-aalipin tungo po dito sa Kanaan, sa lupang pangako, upang sila po ay maging masagana sa kanilang pong buhay, diba? Upang sila po ay hindi na po maging halipin. Number 1 po, pinadala ng Diyos si Moises upang makalaya sila sa paghalipin. Sa Exodus chapter 3, makikita po natin yun, no? Nung ipadala po ng Panginoon, diba? Suguin ng Panginoon si Moises upang itong mga Israelita ay ilabas sa bansang Egypto. Dahil sa bansang Egypto, sila po ay mga alipin, diba? Sila po ay mga alipin.
doon sa bansang yun. Kaya pinadala ng Panginoon itong si Moises para pangunahan ang mga Israelita palabas ng Egypto upang sila po ay maalis sa pagkaalipin. Ang alawa po, sabi dito, hinati ang dagat na pula bilang daanan ng mga Israel. Ibig sabihin, ipinakita po ng Diyos yung kanyang kapangyarihan kung paano sila sinamahan ng Panginoon. Diba? Hinati niya po yung dagat upang sila po yung makatawid at makatakas po doon sa mga tauhan po ng Paraon at hindi po sila mapatay. Pangatlo po, pinakain sila ng mana ng sila'y nagutom. Diba? Sa Exodus 36, nakita natin yun na sila po ay nagutom habang sila ay naglalakbay, diba? Doon sa disyerto, ang Panginoon po ay nagpaulan po ng mana, diba? Pagkain mula po sa langit, binigyan po sila ng Panginoon. Pinrovide po ito sa kanilang Panginoon. Pang-apat po, binigyan sila ng tubig mula sa bato, diba? Nang sila po ay nauwaw, humingi sila ng tubig kay Moses, nagpadala po ang Panginoon, nagbigay po ng tubig ang Panginoon doon po sa bato, diba? Nagpalabas po ang Panginoon ng tubig doon po sa bato, kaya po sila po ay nakainom. Panglima po, sabi dito, pinangunahan silang makatawid sa ilog Jordan, diba? Doon sa chapter 3 po ng Hosea, pinangunahan sila ng Panginoon, diba? Patawid sila sa ilog Jordan, sinamahan sila po ng Diyos. Sabihin, yun ang pinapakita po ng Diyos na kayo sinaalalahanin mo yung mga pinaalala sa kanya ng Panginoon kung paano gumawa o paano siya sinamahan ng Panginoon sa kanila pong paglalakbay. At pang-anim po, sabi dito, tinulot niyang magapi nila ang higanting lungsod ng Jericho doon sa chapter 6, diba? Bago yung chapter 7, yung chapter 6 nung sila po ay nakapagdigma, diba? Doon sa bansang Jericho na napakalaking bansa, at tinalo po nila ito dahil ang Diyos ay sinamahan po sila, tinulungan po sila ng Panginoon upang magtagumpay, diba? Dito sa bansang ito ng Jericho. Roman number 2 po, sabi dito, huwag tumingin sa pagkatalo, diba? Sabi po dito sa verse 8, sabi po dito, anong sasabihin ko, Panginoon, ngayong umatras sa labanan ang bayang Israel? Diba? Sabihin, si Hosea po ay, dahil sila po ay natalo, sila ay naitaboy ng mga kaaway, at may napatay pa po sa kanila, doon na po na-focus o doon na po natuon ang kanyang pong paningin sa pagkatalo. Ibig sabihin, doon na po natuon ang kanyang pong pananaw o pagtingin dahil sa pagkatalo po nila. Letter A po, sabi po dito, alalahanin ang mga pagpapala na ibinigay ng Diyos. Sabihin mga pagpapala ng Panginoon sa buhay po ni Josue, maging sa buhay po natin, diba? Minsan may mga panahon na down na down po tayo, diba? Nabagsak po tayo dahil sa problema, pagsubok, lalo na po sa kinakarap natin ngayon, diba? Pandemic, diba? Ng COVID-19, diba? Minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero ang alalahanin po natin na ang Diyos ay gumagawa po sa buhay po natin, diba? Ang Diyos ay nililingap niya at pinuprovide niya po yung mga need po natin, ating po mga pangailangan. Tulad po ni Josue, pinaalala sa kanya ng Diyos na alalahanin mo yung mga ginawa ko sa iyo o sa bayang Israel. Paano kayo pinangunahan, paano kayo nilabas sa bansang Egypto, paano kayo pinangunahan, sinamahan habang kayo may naglalakbay doon sa disyerto patungo dito sa lupa ng Kanaan, sa lupang pangako. Dito rin po, sabi dito, alalahanin ang mga pagpapala na ipinako ng Diyos sa hinaharap. Ibig sabihin, ang Diyos po natin marami po sa pangako sa buhay po natin, lalo na po sa ating po mga hinaharap. Diba? Isa na nga po doon yung pangako ng Diyos po sa atin sa yung buhay na kasaya-saya, buhay na kaiga-igaya, buhay na kung saan lalo na po makapiling natin ang Panginoon doon po sa kanya pong langit na bayan, diba? Isa po sa makaganda pangako po ng Panginoon po sa atin, diba? Pagpapala niya, pag tayo po ay lagi lang susunod, tayo po ay lagi magtiwala at manangan po sa kabutihan, kapangyarihan po ng Panginoon. Letter C po, sabi dito,
naging palaisip si Josue sa problema sa halip na isipin ang kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, imbis na kung ano yung magagawa ng Diyos sa buhay po niya o sa bansang Israel o sa bayang Israel, napokus po siya doon sa problema, doon po sa kanila pong pagkatalo. Diba? Si Josue. Number 1, under po ng letter C, sabi dito, magtiwala sa pagpapala at pangako ng Diyos, hindi sa pagkatalo. Diba? Na, kumbaga, na naasapawan po ng pagkatalo yung mga ginawa ng Diyos sa buhay po ni Josue. Diba? Sa kabila po na isang leader, diba? Isang magaling na tagapanguna, may time na dumating din po hindi po sa time na nanghina rin po si Josue dito dahil sa pagkakataon ito na sila po ay natalo. Pero ang pinakita po ng Diyos na magtiwala pa rin sa Kanya, manalig pa rin sa Kanya sa kabila ng pagkatalo na Kanya pong naranasan. Pangalawa po, ang number 2 po, dahil po dito, magtiwala sa katagumpayan mula sa Diyos, hindi sa pagkatalo. Ang Diyos po natin, siya po yung Diyos na mananagumpay. Siya po yung Diyos na hindi po na nagpupulang. Siya po yung Diyos na lagi pong gumagabay po sa atin, nagpo-provide ng mga pangangailangan po natin. Sa kabila na tayo din po minsan ay nagpupulang sa buhay po natin na ito, sa Panginoon, ang Diyos po natin, sapat po yung kanyang biyaya sa buhay po natin. At dito po, pinakita niya kay Josue na magtiwala pa rin po sa Panginoon sa mga naranasan niya sa buhay niya na sila po ay natalo. At number 3 po, sabi dito, huwag mag-alala, makinig sa sinasabi ng tao. Diba? Dahil sabi rin sa verse 9, nakita po natin dito, mababalitan ito ng mga Kananeo at ng iba pang naninirahan sa lupain ito. Sabi po dyan, pagtulong-tulungan nila kaming lipulin sa balat ng lupa, wala po ba kayong gagawin upang ipagtanggol ang inyong dakilang pangalan? Sabihin, naging focus o naging tuon ng isip o pananaw po niyo doon po sa mga sasabihin ng ibang tao o sasabihin ng mga bansang nakapaligid po sa EI na nakatalo po sa kanila. Diba? Yun po ang nangyari po kay Josue. Sabi po dito sa letter A, naging palaisip si Josue sa problema, sabi na isipin ang kapangyarihan ng Diyos, diba? Ng Diyos. At dito po na si Josue ay sa problema po sa nakataon. Hindi na po doon sa kung ano po yung magagawa ng Diyos sa buhay po niya, diba? O sa buhay po ng mga Israelita. At nakalimutan na po ni Josue yung mga ginawa na po ng Diyos sa buhay po nila. Kung paano po sila paano pinag-provide ng Diyos ang kanilang pagkain, sila naglalakbay sa desierto, diba? Kung paano sila pinainom ng Panginoon ng tubig mula dun sa bato, diba? Kung paano sila iningatan ng Panginoon, diba? Araw at gabi, diba? Pag araw, di po ba, sa sobrang init doon sa desierto sa kanilang paglalakbay, na ang Panginoon ay nagbibigay po sa kanila ng haliging ulap para hindi po sila mainitan. At paggabi naman po, sinasama sila po ng haliging apoy upang yung mga mabangis na hayop hindi po sila masaktan o ano man ang gagawin po sa kanila ng mga mabangis na hayop. Yun po ang ginagawa. Ibig sabihin yung paglingap, yung pagsama po sa kanila ng Panginoon doon. Yun po ang ipinakita po ng Panginoon sa kanila na kung saan magtiwala sa Diyos na hindi doon po sa problema na pinapupinakata. Interview po sabi dito, magtiwala sa pagpapala at pangako ng Diyos, hindi sa pagkatalo. Sabihin, sa kabila na nakaranas sila ng pagkatalo, ipinapakita pa rin ng Diyos na magtiwala sa Kanya dahil siya yung may control, di ba? Siya po yung nakakaalam ng lahat ng bagay. At siya yung Diyos na makapangyarihan na handa silang pagtagumpayin sa kabila na nakaranas po sila ng pagkatalo. Letter C po sabi dito, magtiwala sa katagumpayan mula sa Diyos, hindi sa pagkatalo. Sabihin, dahil ang Diyos natin, siya po yung Diyos na mananagumpay. Diba? Siya yung Diyos natin na makapangyarihan sa lahat.
kaya niya pong gawin na tayo pong pagtagumpayin. Diba? Bagamat may mga ups and downs po sa buhay